So ayan po mga kababayan, no, BIR mukhang sasabit doon po sa ginawa po nila na pagdala noon pong income tax return po ni BP Sara doon sa ginawa po na hearing dyan po sa Kongreso, sa Justice Committee patungkol nga sa impeachment po ni BP Sara. Dahil lang po naman natin na itong ang Kongreso na talagang sila yung siguro ay nautusan na para mabagsakin ng BP Sara, ay ginawa po lang lahat na talagang matanggal po si BP Sara, mapa-impeach po siya para hindi na po makatakbo bilang presidente sa darating po na halalan. Kaya ay wala po silang nahagilap na mga patunay doon sa kanilang mga aligasyon, kaya ay halos ay sinumo na po nila lahat mga kababayan, yung AMLAC, yung po nga BIR, kaya ay dumalo nga po yung BIR at mayroon pong dala na isang box na naka-sealed po siya, naka-tape mga kababayan, at tinawag pang na mahiwagang box yung nasabi nga box na yon. Ang laman po doon ay yung pong income tax return po ni BP Sara. Pero dahil na bawal, hindi po nabuksan. So alam po ng BIR, dahil sila nga po yung nagsasabi na bawal po buksan o bawal ipakita sa publiko yung nga pong laman doon po sa box na yun. So bakit pa nila dinala doon sa Kongreso yung bawal naman pala? So alam po nila mga kababayan. Kaya dito ay nagsalita na po ang dating commissioner po ng BIR na si Attorney Kim Henares po mga kababayan. At dito nga po ay malalaman po natin na itong BIR ay may panagutan ba sa kanilang ginagawa na iyon sa pagdala nga ng income tax return ni BP Sara dyan po sa Kongreso. So ayan, at sama-sama po nating panoorin ang balita nito galing po sa DWIZ mga kababayan, at napanayam nga nila dito ang dating BIR Commissioner na si Atty. Kim Henares. At dito nga ay malalaman po natin kung bakit nasabi ko rin po na mukhang sasabit itong BIR sa kanilang ginagawa. So ayan, at sama-sama po nating panoorin mga kababayan. Ares, may nakikita ka po bang dahilan para ika ngay hindi na buksan itong mahiwaga bang maituturing o kontrobersyal na BIR boxes sa impeachment proceeding ng Kamara, Atty. Henares? Sa National Internal Revenue Code, may section 270 tayo na pinagbabawal na magbigay ng informasyon tungkol sa income tax return ng mga informasyon tungkol sa any taxpayer. Maliban lang kung may merong papasok kayo sa exception, sa section 71. Sa section 71, an exception is kung pinayagan kayo ng Presidente ng Pilipinas, Pangulo ng Pilipinas na ibigay. Pangalawa, kung ito ay hinihingi ng isang foreign country dahil sa exchange of information. Pangatlo, dahil may requirement na maglista ng mga top taxpayer. O kaya dahil sa section 66 na sinasabi na hinihingi ng Kongreso in age of legislation at kailangan ibigay sa executive session. Based on sa provision ng tax code, wala hong exception na pwede kayong magbigay ng information, dahil yung hindi naman ito in aid of legislation, kasi impeachment ito at hindi rin naka-executive session. The only way na pwede hong i-release is kung humingi tayo ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas. Alright. So kung halimbawa palang binuksan nung nakaraang proceeding, mukhang may sasabit, tama po ba? May magkakaroon ng paglabag. Ng problema? Ayan nga mga kababayan, sabi nga dito ay bawal po yung ginawa
ng BIR. Dahil ay siyempre hihingi po sila ng permiso, no? Pwede no sa presidente, pero siyempre sa executive session po mga kababayan, ano, gagawin po yung pag tingin doon po sa income tax return. Pero alam po yun ng BIR na bawal talaga dahil ay sila nga mismo no ang nagsasabi na huwag pong buksan no in public yung pong box na yun. At binutuhan pa nga yun no ng Kongreso, pero nanaig nga yung huwag na pong buksan no? Dahil siyempre sila po ay mamabatas, alam po nila yan mga kababayan, pero alam naman po natin na marami po nung mga mamabatas no na gustong baliin yung pong batas no, gusto na parang sila na ang masunod no, hindi na po yung batas. So alam po naman natin yan mga kababayan no, dahil sa kanilang pagkagahaman, kaya ay gano'n na po ang kanilang pinagagawa dyan no, sa Kongreso, dahil sa takot na rin po sila na makatakbo bilang presidente itong si BP Sara, dahil alam po naman natin na malakas po si BP Sara at sigurado po no, na mananalo po itong si BP Sara. At pagka manalo po si BP Sara, alam po nila kung ano po ang mangyayari, dahil mayroon po silang mga tinatagong lihim mga kababayan, di ba? So kaya takot po sila dito po sa kay BP Sara. Kung binuksan, actually, ngayon pa lang ho, parang meron na rin yung problema yan. Kasi sabi niya, hindi ko kayo pwede magbigay. Hindi ba ho, dinala nyo, tapos iniwan nyo, hindi ba ho, parang binigay nyo na. So, di ba parang, ibig sabihin hindi yung consistent, no? Kung ang theory nyo is hindi yung pwedeng ibigay dahil wala sa exception, bakit nyo dinula at bakit nyo iniwan? Yun. Pero mukhang ang security naman na ginawa is nila. Sabi mga kababayan, no, kung tingnan natin yun si Luis to, atat po siya, nabuksan yun mga kababayan. Dahil itong si Luis to talaga ay gusto niya no, na ma-impeach itong si BP Sara, na siya naman pala yung pong may mga ginagawa na hindi maganda, no. Dahil mayroon po tayong napanood na isang video mga kababayan no, na isang tauhan ni Luis Tro no, na nareklamo nga itong kongresista na ito. Grabe pala ito. Alam naman natin yan mga kababayan, dahil doon pa lang no, sa utang po niya no, na 8 million no, sa asawa po ni BP Sara. Siya pa may gana mga kababayan no, na magkaso. Ang kapal talaga ng mukha nito. Saka yung ginawa niya na tinatago yung kanyang asawa no, na mayroon pong kaaso sa isang panggagasa mga kababayan. So talagang matino ba ang utak ng taong ito, na siya po ay isang abogada, at sa nalaman ko nga ay dating piskal pata ito no, mga kababayan. Pero sa pinagagawa niya yan, binabastos na po niya ang kanya mismong sarili mga kababayan no? Hindi na niya nirespeto mismo sarili niya, dahil doon sa mga pinagagawa niya na ayaw niya magbayad sa utang, at tinatago pa yung asawa na involved sa panggagasa no, mga kababayan. Yan ang tape at pinirmahan po ng mga taga-BIR. Ibig sabihin, hindi mabubuksan, at kung bubuksan man, makikita Oo. na binuksan. Secured, ika nga. Secured, ika nga. Enough na po ba yan, Pero- Tony Henares? Pero para sa akin, di ba ho, kung naniniwala kayo na hindi pwede, bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan? Tama po. Di ba? Ibig sabihin, nag-decision kayo na kayo yun may poder at may hawak ng mga informasyon, di ba? Right? Kung naniniwala kayo na hindi pwede,
in the first place, bakit nyo dinala? Oo. At pagkatapos nun, bakit nyo pa iniwan? Diba? Parang binigay nyo yung responsibilidad sa ibang tao. Samantala, kayo yun may responsibilidad. Tama, Yun, tama, tama. opo. Sa makatwid, Attorney Kim, tama ba sa pagkakaintindi namin na mukhang nagkaroon ang BIR dito ng problema? Kasi sila mismo nagdala, di ba? Tama ko ba? Para sa akin, hindi ho kasi consistent, di ba? Na, kasi, sinasabi nyo, hindi naman pwede. Oh. Kasi first, di ba, parang ganito lang yan eh. Binigay sa inyo lahat na impormasyon, di ba, kayo ho dapat mag-evaluate. Pwede ba yan o hindi? Kung sa tingin nyo hindi pwede, dapat hindi nyo ginawa, di ba? Tama. Sisimplihan ko lang, Hindi ba? Attorney Kim, na residual indulgence, ha? Halimbawa, meron akong Ayun na. tawag doon, confidential letter. Yan. Ibinigay ko kay Sa Drew. akin. Binigay sa akin. Pero sabi ko sa kanya, Drew, ano't ano man ang mangyari, huwag mong bubuksan at babasahin ang laman yan. Ganun po ba ang nangyari, ma'am? Parang gano'n, di ba? Parang ginawa mo, di ba? Parang sinabi mo sa isang tao, may sasabihin ako sa'yo, sikreto Secret. natin ito, hindi mo pwedeng sabihin. Confidential. Parang invitation na binigay mo sa, di ba? Diyan nag-uumpisa ang chismis. So, yan na po ng mga kababayan. Klarong-klaro po dito no, sa paliwanag po ng dating BIR Commissioner na si Attorney Kim Henares po mga kababayan no, na bawal yung ginawa po ng BIR at alam po nila. Kaya ay nagtaka nga itong si Attorney Kim Henares no, kung bakit pa nila dinala dyan po sa Kongreso na alam naman po nila no, na bawal at iniwan pa talaga. Kaya dito nga ay sinabi nga niya ay magkakaproblema o mukhang sasabit po dito ang BIR sa kanila pong pinagagawa na ito mga kababayan. So yun kasi ano mga kababayan na alam mo na mali yung ginawa mo pinagpatuloy mo pa talaga. Kaya talagang parang mahirap na po ngayon maasahan no, ang ating pong gobyerno na ito. Dahil ay halos na lang po no, kung sa amang banda sa gobyernong ito, parang dihadong-dihado na po tayo mga kababayan. Ano? Kinukontrola na po nila. Kahit nabawal ay parang gusto na nila no, na ay hindi na ipagbawal ano, mga kababayan. Grabe po ang nangyayari ngayon sa ating pong gobyerno ano. Na sana po no ay mabago po ito. Dahil ang maging kawawa po kasi tayo po no na mga simpleng mamamayan. Dahil wala po tayong laban diyan ano mga kababayan. Dito kay BP Sara kayang-kaya labanan ni BP Sara ito mga kababayan. Pero tayo pag tayo ang gagawan po ng ganon sa mga taong medyo may impluensya, no? Talagang bagsak agad tayo sa kulungan mga kabayan kung hayaan po natin ang pamalakad po ng gobyerno ngayon. No? Kaya ay hindi na po talaga maganda para sa akin, no? Sa aking pananaw ngayon, wala na talaga, no? Hindi na maasahan ang gobyerno na ito. So, kayo po mga kabayan, ano po yung komento dito nga no sa nangyari po no na pagdala ng BIR sa income tax return ni BP Sara diyan po sa ginawa po na hearing sa Justice Committee sa Kongreso. So, ayan, paki-comment na lang po sa ating comment section at maraming salamat no sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, palagi lamang po mag-iingat sa natin na roon. See you po sa next video ko.